Regional Director Sir ng NCR po, si Attorney Milano. Saan nakalive lang si Mace? Sir! Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome to Bayanihan para sa Balikbayang Manggagawa National Reintegration Network and Job Fair. My name is Jal Miranda from DMW Strategic Communication Service, and I will be your host for today. And to formally start our program, may we invite everyone to please rise for the invocation, to be followed by the singing of the Philippine National Anthem, to be led by the Manila City Band. Kukunin ka sa akin. Dear Heavenly Father, we thank you for gathering us all today in this important endeavor. We ask that you bestow your guidance and blessing upon each attendee. May we honor one another by keeping an open mind. May we voice our truth and listen with an open heart. Bless everyone present today, that each may be able to share his or her contributions and gifts. Grant good health and safety to loved ones left outside this room, and bestow peace and goodwill to all of us. We ask for your wisdom and grace to use our talents for the betterment of others. May the various activities related to this day be a success through your intervention. With gratitude, we offer this prayer in your name. Amen. Maraming salamat. Maaari na po umupo ang lahat.
Once again, magandang umaga po sa ating lahat. Kumusta kabayan? Sa ating mga ikinagalang-galang na mga officials, our guests, at syempre sa lahat ng OFW na andito. Taas na ang kamay lahat ng mga OFWs. Hello! Sa taas, andyan pa. Marami po tayong kasama ngayon. At syempre, this is the second leg or the main event of the Bayanihan para sa Balik Bayang Manggagawa National Reintegration Network and Job Fair. So before nagsimula po kami sa Quezon City at ngayon po mapalad tayo dahil nandito na tayo ngayon sa City of Manila. And without any further ado, to officially welcome us here in the City of Manila, let us all hear the opening message of our Vice Mayor. Please welcome Honorable Angela Lei Chi Atienza. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Well, spoiled kayo dito sa Maynila palagi. But nevertheless, this effort in collaboration with the national government, maraming salamat po. You know, I'm really here to, usually ang trabaho ko po dito ay introduce ang isang tao na alam kong kilala nyo na. But for me, ang sinishare ko sa inyo is what I see behind the man because literally and figuratively, lagi akong nasa likod lang ng ating alkalde. Alam niyo, importante po para sa ating alkalde na kahit saan man kayong bansa mapunta, ang gusto niya pagpunta niyo sa Maynila, may equal opportunities for you to be able to stand up again. And with this, alam nyo, nakita ko, nung bata pa si Yorme, siya isang bata na naghanap ng oportunidad para sa kanyang sarili na may taguyod ang kanyang mga pamilya. But in this administration, under his leadership, ang gusto niya is to actually give equal opportunities to everyone, especially the Manileños. So hindi ko nahahabaan ito at ibibigay ko na mikropono sa isang tao na pinagmamalaki ng Maynila dahil na sa amin si Yorme Isko Moreno Dumagoso. Maupo po kayo. Dito na lang ako sa baba. Mga ngawit ang leg ninyo. Good morning! Welcome to Manila for those people who are not from Manila. But to those people who are from Manila, I keep coming back to Manila. Sabi nga ng isang awit. Pero bago ko magsimula, gusto ko lang batiin itong mga mahalagang tao, no? Kung bakit tayo nagsasama-sama ngayong araw na ito. In our own little way as city government to recognize the following with their effort, collective effort ng iba't ibang ahensya ng national government and GOCC and uniformed personnel and City of Manila. To, of course, nakita nyo na yung Vice Mayor ko, may asim pa. Vice Mayor Chi Atienza, Attorney Bernard Olalia, Undersecretary Adjudication Service and Regional Operation, DMW, Attorney Falcone B. Millar, Regional Director, DMW, NCR, Attorney Jude Tomas Tribilla, Assistant Regional Director, Dole, NCR, Attorney Francis Ron de Guzman, Assistant Secretary, Reintegration Services. Ako po ay Attorney No Case. Attorney, ano tawag namin sa kalye? Attorney Paamin. Namin ka na lang. Bababa natin si sentensya. Miss Ana Lisa Estrada, Head Program Services Division, OWA, NCR. Lieutenant Commander Louis Villanueva, Philippine Navy. Miss Maria Teresa C. Sanz, Assistant Regional Director, DMW, NCR. Mr. Bienvenido B. Barbosa Jr., Assistant Director for Operation, DSWD, NCR. Ang ganda ng building ninyo, ha? Nakita mo na ba? Oo, durug na yung luma.
I used to serve the entire country under DSWD as Undersecretary. And I used to office in your office in Minjola area. Ngayon ginagawa na yung bagong opisina ninyo. Gaganda na. Kasi importante yun sapagkat ang NCR ay takbuhan talaga. Just imagine 11 million people in Metro Manila, more or less, in one region alone. So it's going to be a very busy regional office. But today, I think, mas magiging maaliwalas ang lugar na pupuntahan ng mga taong nangangailangan dahil sa bagong pinapagawang building ng ating regional office. Miss Yvonne Fernandez, PhilHealth. Yesterday, I saw in the news that the President Bongbong Marcos, PhilHealth, DOH signed an agreement with St. Luke's for PhilHealth program. Babay, pagka nagkatotoo yun, ma-access na ng ordinaryong tao yung mga mamahaling ospital, but through PhilHealth. Hopefully, pag naging successful yun, marami pang magagandang pribadong ospital. Kasi po, mamaya mag-uulat naman ako kasi kailangan ko pong i-update ang taong bayan. As we speak today, we are now overwhelmed. While it is true that we are now the largest local government unit who provide health care in terms of facilities, bed capacity, owned and operated by the city government. Na-overwhelmed na po kami dahil alam niyo po sa infection ng leptospirosis, hindi po yan immediate. Halimbawa, may baha ngayon, nabaha ka, hindi mo naman alam kung na-leptos ka. Maghihinog pa yun ng ilang araw. At doon na, ngayon po, medyo kaninang umaga, about 300% na yung aming ospital ng Maynila. Ang laki-laki nung ospital na yon. So that's why some of them are being transferred into Santa Ana Hospital. Kaya mag-iingat kayo sa baha. Pero paano kaya kung baha sa lahat? That's the ironic part, no? The sad part. But then again, I would like to inform, total, nandito na rin lang naman kayo, kami po'y maraming droga. Hindi, ano ba English ng, ano ba Tagalog ng medicine? Gamot. Parang allergic kayo sa droga. No, marami kaming gamot na maaaring makadagdag ng proteksyon sa inyo. It's available in our 44 health centers and to our 7 hospitals. Ang pangalan po nito ay doxycycline. This can be utilized by any John Does and Mary. Mahirap, middle class, mayaman. Manila man o non-Manilans na pumupunta sa Maynila. Kunin nyo po doon, wala kayong tosgas, for your added protection. So, available po yan. Kaya mag-iingat kayo, kaya napakahalaga ng ginagawa ng PhilHealth. Sana mas marami pa silang mayakap dahil talagang ang hirap magkasakit. To Mr. Hiroshi Umeda, yung aming peso manager. Ayan. Nangangayayat na po yan. Partida pa. Anyway, again, good morning. Ayoko naman pakahabaan yung aking sasabihin dahil ang pinakamahalaga ngayong umagang ito ay kayo. At yung programa ng gobyerno, DMW, DOLE, PhilHealth, DSW, no? At ang lungsod ng Maynila True Peso. Yesterday, we were here
same morning, your city government, in our own little way, we continue to approach and create a good business environment in the city of Manila by liberalizing some rules on doing business so that we continue to achieve our journey and goal on addressing MBN. Ako po ay believer and I continue to invest into MBN or what you call minimum basic needs. And it speaks of education, healthcare, housing, and jobs. Yung apat na yon. Kapag ang nanay at tatay may trabaho, yung pamilya may masisilungan, yung anak sosok pa sa eskwelahang maayos, pag nagkasakit ang pamilya, may ospital na mapupuntahan. And for us to provide the fourth part of the MBN, which is jobs, is to create a good business atmosphere in the city of Manila para lumago ang negosyo. And with that, kapag lumalago ang negosyo, we need employment. And we wanted to equip our people through skills training na ginagawa ng aming local social welfare department. Yung katumbas ng DSW, yung aming MDSW sa lungsod ng Manila. And this is now my 1 year, and we've produced 4 batches of skilled individual at the same time, while we provide skills and tools, we provide yung kanilang puhunan. Yesterday, kaya ano na siya, isang buong loop, no? Isang buong loop. And I'm happy today going back here in less than 24 hours ago, here through the effort of national government, DMW, DOLE, PhilHealth, at DSW, may mga kababayan akong bumalik sa lungsod ng Maynila at yung mga bisita namin na non-Manilans na mabibigyan ng pagkakataon na maitulak ulit ng konti upang makabangon at manormalize ang pamumuhay sa pagiging balikbayan sa ating bansa. So thank you to our partners in the national government. Meron ba dito mga seaman? May nagseaman, isa. May dalawa. Shout out sa mga nagseaman. Ako po, muntik maging OFW. Eh, alam nyo, sino ba pag-si kwenta na dito? Ano kayo? Puro trentahin? Ito siguro yung pag-si kwenta makaka-relate. Noong dekada 80, siyempre, squatter kami sa Mabuhay, no? Sa Tondo. Para umunlad ka, dalawa lang ang pupuntahan mo. Una, pag babae ka, punta ka ng Japan. Mas kilala nung araw, Japayuki. Isang disenteng trabaho, isang disenteng hanap buhay sa Japan. Pag lalaki ka, dalawa lang ang mapupuntahan mo. Mag-Saudi ka, pero kailangan ka magbigote, kasi pag masyadong makinis sa mukha mo, masi-safeguard ka. Yun ang kwento ng mga antigong Saudi boy eh. Or, magsiman ka. Yan. Eh kami no, siyempre mga batang pier kami. Sulpicio, Gothong, hindi pa WGNA yan. William Gothong, tapos Abuitis, Sweet Lines, Solid Lines, and so on and so. So araw-araw, nasa pier kami. Nasa barko kami. Maakit kami sa Andamyo. Tapos pupunta kami sa itatay ko kasi seaman eh. Ewan ko kung alam niyo pa yung kumpanya maritima nung araw. Kung may man nakakaalala pa sa inyo. Pero kami lahat halos taga-pier. Kasi dinidiskartehan namin pag dumarating na yung Sulpicio. Yung Sulpicio kasi passenger ship. Eh sa passenger ship, doon sa Teheras, no?
nandoon yung mga bote ng Mirinda. 7-Up. Yeah. Sayang yun. May antisipo yun eh. Nabebenta yun, Bichinko. So, binabato namin yun sa dagat. Tapos yung partner ko na sa dagat, sasaluhin yun. Dahil di naman lulubog yun eh. Tapos, yung bote na yun, ibabato naman sa pantalan. Triangular yun eh. Mga bata kami noon. Konting hanap buhay. So, we were very, exposed to shipping. That's why, sabi ko, paglaki ko, gusto ko maging kapitan ng barko. Totoo po talaga hanggang ngayon. Yun po ang kwento. Gusto ko maging kapitan ng barko. Dahil ang napansin ko, yung mga kapitbahay ko, dati, barong-barong, noong nagsiman, naging bato. Tapos may angkla, yung labas ng bahay. Marking. Sabi ko, seaman. Kaya gusto ko maging seaman. And the only way to do it is mag-aral ako. Kaya nung matapos ako nung high school, noong 1992, wala naman kaming tsape. Hindi naman ako kayang papag-aralin ng nanay ko. Basta ang importante sa kanya, tapos na ako ng high school. Finish or not finish, pass your paper. Hanggang doon lang ang pangarap niya sa akin. Dahil sabi niya, ewan ko kung nasabi rin sa inyo ito ng nanay niyo, pag ikaw graduate ng high school, hindi ka na magbabasa ng diaryong pabaligtad. But I didn't want that. Ayaw ko yun. Kasi gusto ko maging kapitan ng barko. Kaya pagka-graduate ko ng Marso, simula Marso hanggang Setyembre, hindi ako nag-enroll. Full-time sidecar boy. Kasi nung elementary ako, basurero ako, nung high school ako, promote ko sarili ko, naging sidecar boy na ako. Pero nagsa-sidecar boy ako, sok pa sa eskwela, sa umaga hanggang alas 3, tapos alas 3, diskarte na sa 1 Luna, o what you call 1 Luna atras, Lakandula. Yun ang biyahe namin. Now, having said that, nung graduate na ako sa Tondo High School, or Ateneo de Tondo, gano'n, bakit? Kailan ba may Ateneo? May Ateneo rin kami sa Tondo. Then, nakaipon ako. Lahat ng ipon ko, piyay-piyay kami ng nanay ko, kalahati sa kanya, kalahati sa akin. Yun ang pinang-enroll ko sa PMI. October. So, nakapag-enroll ako, awa naman ng Diyos. Alam niyo ba yung PMI? Para lang malapit sa ilog. Doon sa may Santa Cruz. PMI. God intervened, 1993, January, namatay yung kapitbahay ko, si Aling Nita. So malangit po ang kanyang kaluluwa. Nung siya'y namatay, siyempre, alam mo naman, pagka may tsapi yung patay, may sangkis. Yung orange juice nasa glass, yung 1-2 sawa. Tapos, siyempre, merong Rino. Kasi pag mahirap, yung biskuit na, sa lata, yung lagayan ng bigas, yung pag nahamugan, malabsa na. Siyempre, pag medyo may tsape, dinadayo, nakikiramay ka. Sayang naman yung chicha. Then, that night, God intervened. Na-discover ako mag-artista. Hindi ko makalaman pang-artistahin to. Then, the rest is history. Kaya, muntik ako maging OFW. Dahil gusto ko talaga maging seaman. Yung ibang kababata ko, naging seaman din. Si Mandurukot, do sa Arten. Yung iba naman, totoong naging seaman. In fact, yung isang kaklase ko, si Jomel Andrada, one time, nagkatabi kami sa aeroplano. So when I was doing the peace talk in Netherlands, pauwi, nagkita kami sa aeroplano, nagkatabi kami. Social yun na. Kapitan siya ng barko ngayon. So I'm happy. Si Francisco Garado,
mga kaklase ko yun na nagtagumpay sa pagigising. Bakit ko yung kinikwento? No? Hindi nga ako nakapagsiman, nag-show naman ako sa Japan. Kalakasan nun, mga 95, 96. Yung kakanta ka lang, lip-sing, wala ko kung ano Anong tawag yun? Ganda lang ang puhunan. But abilidad, so I stayed in Japan, 2-week show, 1-month show. Ang hirap pala mag-OFW. Mabuburyong ka talaga. Kami magaang patrabaho namin, ha? Akit ka lang sa entablado. Kumbawa. Tapos kanta-kanta. May chappy na, naka-chopstick pa. But then again, I felt that loneliness when you are alone in your room. Tapos naiisip mo, miles away, yung pamilya mo. Mas mahirap siguro kung marami kang pamilya. Kami, dadalawa na lang na nanay ko. Namimiss ko pa nanay ko. So what more kung ikay may anak, magulang na may sakit, pinag-aalala mo ang iyong pamilya. Kaya, one time, sumuko ako, sabi ko, ayoko na, uwi na. Marami na akong tsape. Malaki na kinita ko Kasi 1 month ka sa Japan. Tapos ang value mo, artista. Medyo paldo-paldo yun. Kasi binabayaran kami per show. Just imagine, every night may show kami. So, I gave up and uwi na tayo. Kaya, pagka minsan yung napapanood mo sa TikTok o sa YouTube o sa Facebook, yung mga istorya ng kalungkutan ng OFW, naalala mo yung naranasan mo. Naranasan ko, malagihay pa. Kayo, 3 taon, 2 taon, 1 taon, 5 taon. Yung iba nga, nag-TNT na That's why, the least thing that the government can do for you today is to return those income of the state coming from our OFW through services. $35 billion in 2025 ang dinala niyong lahat sa Pilipinas. Ang ipinasok ninyong lahat sa Pilipinas. And this effort of DMW, OWA, DOLE, DSW is a testament that we continue to honor and give importance to those OFW who have served the country. Because of that dollars, the economy is moving forward. While on the right side, we are being challenged by animosities among countries that catapult the inflation and economic challenges of any other country, and especially the Philippines. Birihin nyo, sa inyo nabubuhay, nagkakagulo dito sa Nangka at nagkakaroon ng masamang traksyon sa ekonomiya, pero dahil sa OFW, ang 15 padala ng padala, nasusuplayan tayo ng enough dollars for us to run and continue to run our country. So just imagine, each and every one of you, kung kayo'y matutulungan ng pamahalaan ngayon, ay yun ay isa lamang pagbibigay pahalaga ng inyong estado. At kami naman, sa lokal, kami tulay lang sa araw na ito. At kung kami maging tulay sa bawat paa na tatawid sa kabilang dako ng ilog upang sa susunod na mga iskinit at kalsada at boulevard na kanilang tatahakin ay maging bahagi at kalisabay ang pamahalaan, then so be it. We will be a bridge to each and every balikbayang OFW sa programa ng national government. So, sa mga nanay, mga tatay, mga taga Maynila, then I address this to the people of Manila here. Now you're in Manila again.
Yes, because of yung kabulastugan ng iilan, nagbabayad ang kasalukuyang mamamayan sa hirap at dusang dinaranas natin tuwing tagulan. Ngunit, ang inyong lokal na pamahalang lungsod ng Maynila, kung meron man ako maibibigay sa inyong kasiguruhan, we, the city government, with all our limited resources, we will continue to utilize every single cent of it to provide services to our people. And again, kung mauulit ko man, we will continue to focus on MBN, minimum basic needs, housing, education, healthcare, and jobs. Yang nakikita niyong pag-aasfalto, pagtatanim ng mga halaman or open green space, peace and order situation, maliwalas, yan po yung betchin ng paggugobyerno. Pampasarap. Pero yung tunay na rekado na ang paniwala ko, ayon na rin sa karanasan ko nung araw bilang bata na isang squatter, bilang bata na produkto ng pampublikong paaralan, bilang bata na naghihikaos din ng magulang para iraos ang kanyang anak. Lahat ng nangyaring yon, sa tingin ko, yun pa rin ang nangyayari sa higit na nakararaming mga kababayan natin. Kaya yung pangangailangan na yon, and I do believe personally, sa Maynila, hindi ko kayo mapapayaman, hindi po ko lotto outlet. Pero sa Maynila, pipilitin namin araw-araw, loobin nawa ng Diyos. In our own little way, pipilitin namin laging pataasin ang antas ng pamumuhay ng tao. Habang kayo'y naglalakad, nasa nangkan ninyo, nasa wakalin ninyo ang lokal na pamahalang lungsod ng Maynila. That is our commitment to every Manileño. Yun man lamang, doon ay maging bahagi kami ng kaluwagan, ng kagaangan at maramdaman ninyo na kahit kami gobyerno ng lungsod ng Maynila hindi perpekto, pero at the very least, tiyak, pumunta na kayo kay Cebuana Lulier, isang lanyo na ito, sigurado kami sa aming sarili, may gobyerno sa lungsod ng Maynila. So muli, to everyone here, welcome po kayo sa lungsod ng Maynila. And I wish, in the next chapter, the next day, the next week, the next months of your lives, may God continue to guide and bless each and every one of you. Keep you safe, and I hope lahat ng pangarap ninyo'y matupad pa, kahit na nangangalahati na tayo sa ating journey. Maraming salamat. Pagpalain nawa kayo ng kong may kapal. Manila, God first. Thank you. Minsan palakpakan po natin, Yorme, Mayor Isko Moreno Dumagoso. Yes, maraming salamat, Mayor, for that very inspiring, motivating, and engaging message. Talaga namang sa tuwing nakikita talaga natin ang Maynila, kitang-kita natin yung progreso, di ba? Ibang-iba na ang ganda ng Maynila. Tama po ba? Sa mga OFWs na ngayon lang uli nakabalik sa Maynila, kita na natin yung pagbabago. Tama po? Alright, syempre gusto nating bigyan ng pagkilala ang City of Manila through the leadership of Mayor Isko together with your constituents, of course, sa lahat ng namamahala dito sa City of Manila. At mula po sa DMW, ang tahanan ng OFW, maraming salamat sa pagtanggap sa amin, sa pagpapapasok dito sa inyong tahanan, ang City of Manila. Thank you so much. And of course, let us now move on to the messages of support. Simulan po natin mula po sa Department of Migrant Workers. We have the Director 4 of National Reintegration Center for OFWs. Let us all welcome dear Andrea Luisa Anulin.
sabi nga ni Yorme, di ba, baka mangalay ang ating mga leeg. So, magandang umaga po sa inyong lahat at lubos po, Mayor Isko and Vice Mayor Chi, ang aming pasasalamat mula sa Department of Migrant Workers sa lungsod ng Maynila sa inyong napakalakas na suporta po para sa mga programa at serbisyo ng Department of Migrant Workers para sa ating mga bagong bayani. Sino po ba ang mga bagong bayani natin? Pakitaas po ang ating mga kamay. Ayan. Maraming salamat po sa pagkakataon na ipinagkaloob niyo sa amin para ilapit ang serbisyo ng Department of Migrant Workers, ng Overseas Workers Welfare Administration, ng Department of Labor and Employment, ng DSWD at marami pa pong mga ahensya ng gobyerno ngayong araw na ito. Hindi niyo po siguro nalalaman na nung nakaraang taon po, nagkaroon po tayo ng isang National Reintegration Network kung saan iba't ibang ahensya ng pamahalaan ay nagsasama-sama po para po mas maramdaman ng mga OFW at serbisyo at mga programa ng pamahalaan. Kasi hindi lang po kami nandito para paalisin kayo, di ba? Gusto namin maramdaman ninyo na kapag kayo ay bumalik dito sa Pilipinas, kapag kayo ay bumalik sa inyong lungsod dito sa Maynila, kayo ay magkakaroon ng pagkakataon na ipagpatuloy ang inyong pangkabuhayan, ang inyong pagtatrabaho, at ang inyong iba't ibang mga gawain para maitaguyod ninyo ang inyong mga sarili at inyong mga pamilya. Kwento lang po namin, Mayor at Vice Mayor, sinimulan namin itong bayanihan para sa Balikbayang Manggagawa, National Reintegration Network Fair, nung kasagsagan po nung Middle East crisis natin. Meron po ba sa inyo na na-repatriate dahil doon, marami-rami sila, Mayor, mga na-repatriate, di ba? So, ibig sabihin, ang pag-uwi nyo dito, hindi planado, di ba? Pero ang gustong iparating sa inyo ng pamahalaan ay kahit na kayo ay napauwi dahil sa gulo sa ibang bansa, nandito kami para salubungin kayo ng mga programa at serbisyo at ayaw namin na kayo pa yung pupunta sa amin. Gusto namin ilapit sa inyo yung mga programa at serbisyo at hindi lang yung programa at serbisyo ng DMW, ng OWA, ng DOLE at na iba pang ahensya. Pero ang dami, umikot kayo dyan mamaya para malaman ninyo ang iba't ibang programa at serbisyo ng pamahalaan para ang pagbabalik nyo dito sa Pilipinas bilang mga bayani ay maipagpatuloy ninyo yung pagtataguyod sa inyong mga sarili at sa inyong mga pamilya. Sa labas, nakita nyo po ba, meron tayo dong mga booth. Ang tawag po namin doon, Yorme, ay Buy Local, Buy OFW. Kasi pinopromote namin ang mga produkto, ang ginagawa ng mga OFW entrepreneurs natin. So, kayo na makakatanggap, sino po ba dito ngayon ang magiging beneficiary ng livelihood assistance ng Department of Migrant Workers? Pakitaas po ang kamay. Ayan, nabanggit po ni ARDE sign na 64 kayo na makakatanggap ngayon ng livelihood assistance. Alam niyo, swerte kayo. Dahil ngayong taon kayo nag-apply ng livelihood assistance. Kung last year kayo nag-apply ng livelihood assistance, lumang patakaran pa po yung ina-apply namin, 10,000 lang po ang naibibigay namin noong mga nakaraang taon. Pero ngayong taon ba, magkano ba ang matatanggap natin na livelihood assistance para sa inyo? 15,000 pesos. So, swerte kayo at ngayong kayong taon na nag-apply, di ba? Pero hindi lang po yun yung kayang i-offer, yung livelihood assistance. Pinagsama-sama namin po dito lahat ng ahensya ng gobyerno na maaaring tumulong sa inyo. Nitong nakaraang taon lang din, binanggit ni Yorme yung kasanayan, di ba? Napaka-importante yan. Kahit na mabibiyayaan po kayo ng livelihood assistance, i-take advantage nyo rin po yung iba pang mga programa. May partnership po kami with TESDA, with DOLE, at saka with OWA. Last month po, nag-sign po kami ng Joint Memorandum Circular para sa programa tinatawag namin Kaalaman Tungo sa Kabuhayan. Upskilling po ito dahil ang aming pong pagtingin ay hindi tayo dapat natitigil na kahit may edad na siguro tayo o kaya tapos na tayo sa ating mga pinag-aralan, hanggang doon na lang po yun. Let's take advantage. Ang TESDA po, nag-allot po ng ARDAs. Ilang slots yun? More than 3,000 slots po sa buong National Capital Region, including sa Manila po, para po sa inyo. Libre po itong training na ito. At kung kayo po ay may face-to-face, meron pa po kayong matatanggap na allowance. So take advantage of this
itong programa po na ito na Kaalaman Tungo sa Kabuhayan. Dahil ngayon na nakabalik na kayo dito sa Pilipinas, ang gusto po namin iparating na mensahe, hindi po nagtatapos ang inyong migration journey. Tuloy-tuloy pa po to. May pinuntahan kami dati sa Coronadal, Yorme Vice Mayor. Sabi nila, dapat ang pag-iisip natin, pag tayo ay bumabalik sa Pilipinas, hindi ito setback. Diba? Lalong-lalo na para dun sa mga umuwi dahil sa Middle East crisis. Pero actually, ang dapat na mindset natin dito, para sa inyo, ito ay big comeback, di ba? Marami na po kaming mga natulungan ng mga OFWs na nagtagumpay po sa kanilang mga negosyo. At yun din po ang pangarap namin sa inyo, na ang bawat isa sa inyo ay magtagumpay. At kapag tutulungan po namin kayo sa mga sisimulan yung negosyo sa mapamagitan po ng Buy Local, Buy OFW program, dahil pinopromote po natin ang mga produkto, ang mga serbisyo ng ating OFW. Dahil alam namin na ang mga entrepreneurs, minsan ang challenge talaga dyan ay yung marketing, di ba? Meron kayo na po-produce na produkto, pero kulang yung market ninyo. Kung kayo po ay magagawa sa aming central office sa Ortigas, meron po kaming isang showroom doon na kung saan ang mga produkto po ng mga OFWs na world class talaga ay amin pong dinidisplay at pinagmamalaki. So, ang pangarap po namin sa inyo ay ipagpatuloy po ninyo ang inyong pagtatagumpay at pagtataguyod sa inyong mga sarili at sa inyong pamilya. Kasama po natin ang Local Government of Manila, kasama po natin yung mga ahensya ng pamahalaan sa National Reintegration Network. So, sa ngalan po ng aming kalihim, si Secretary Hans Leo J. Cacda at ang aming Assistant Secretary for Reintegration Services, si Attorney Francis Ronci de Guzman, malugod po namin kayong binabati ngayong umaga at take advantage of all the programs and services na meron po dito ngayon. Kung nandito po ang DTI, yung Small Business Corporation, meron po silang programa, ang tinatawag natin OFW Negosyo Fund. Ang mga OFWs can take out a loan from 300,000 up to 20 million pesos. So it really works. Alamin natin po yung mga programa ng mga iba't ibang ahensya na nandito. At sana sa susunod nating pagkikita, tayo ay mga successful entrepreneurs na din. At kung ano man yung mga produkto nyo, sana matikman namin kung yan ay pagkain, masuot namin kung yan ay mga damit po, o kaya magamit namin kung ano man yung inyong mga dinidevelop o nilalabas na mga produkto. So, maraming salamat po to the local government of Manila. Maraming salamat sa inyong suporta. At ang amin pong mensahe, ang inyong pagbabalik dito sa Pilipinas ay merong pagsalubong ng kalinga, kaalaman at kabuhayan mula sa national government, katuwang ang ating lokal na pamahalaan ng Manila. Maraming salamat po at good luck po sa inyong mga negosyo. Thank you so much, Dear Ande. Maraming salamat sa iyong mensahe from NRCO or National Reintegration Center for OFWs, Director Andrea Luisa Anolin. Now let us move on to our next messages or message of support from the Philippine Navy. Let us welcome Lieutenant Commander Louis Villanueva. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Actually, as kanina po nagsasalita si Mayor at saka si Ma'am, I was thinking how the Navy will support this activity. I'm thinking na ang may susuporta in behalf pala ng the Philippine Navy, maraming salamat at naging part kami ng activity na to. And then, ang nakikita ko ang magiging magandang opportunity for the mga migrant workers natin na bumalik na sa Pilipinas, lalo na yung medyo may edad na. We have a booth here na nag-ano sila ng mga reserve for our reserve force. Pwede po yung mag-ano ng services nyo sa amin to help yung pamahalaan natin. And then, sa mga anak nyo naman, you can inquire kung paano sila. Kasi ang pagsusundalo is hindi lang puro yung defense. Naghahanap din kami ng mga skilled, lalo na yung mga college student na align with the mandate of the Philippine Navy. So, maraming salamat po, ma'am, at sa lahat na nag-invite po sa Philippine Navy. Thank you very much. Thank you so much, Lieutenant Commander Louis Villanueva. Next, we have from
Alright, so at this point, we'd like to recognize one of our partner agencies for its support to the program. May we invite DMW SR Regional Director, Attorney Falcone Millar, and the representative for the awarding of Plaque of Appreciation to DSWD NCR. We have Assistant Regional Director for Operations, Bienvenido V. Barbosa Jr. May we also invite Mayor and Vice Mayor Chief to please join us for a photo opportunity. Thank you so much, and congratulations, DSWD NCR. And at this point, we'd like to present the plaque of appreciation to the City Government of Manila. Yorme and Vice, please, we would like to present our plaque. And also together with Sir Hiroshi of Peso, Manila. Please join us here in front. Once again, maraming salamat po, City Government of Manila and DSWD NCR. We are now moving on to the next part of our program, which is the ceremonial signing of the Memorandum of Agreement. The increasing and evolving needs of overseas Filipino workers, prospective migrant workers, and their families require a coordinated and collaborative approach among government agencies, local government units, educational institutions, and civil society organizations. And through a Convergence Memorandum of Agreement, or MOA, the parties aim to strengthen institutional partnership by integrating resources, expertise, and services to ensure the effective delivery of programs that promote safe, orderly, and regular migration. And of course, the Convergence seeks to enhance the accessibility of DMW programs and services, including anti-illegal recruitment and trafficking in persons, advocacy, pre-employment orientation, legal assistance, welfare and reintegration services, employment facilitation, and other migrant worker protection initiatives. By establishing a clear framework for cooperation, the parties can maximize available resources, avoid duplication of efforts, and improve the responsiveness of government interventions at the local level. Ultimately, the Convergence MOA underscores the shared commitment of all parties to safeguard the rights and welfare of migrant workers
and their families while promoting inclusive, people-centered, and sustainable public service delivery through interagency collaboration. Alright, so may we invite our signatories for a group photo. Please raise your medal. Atras lang po, atras. Atras po, atras, atras. Okay, ready? Ready po. Sandali lang, sandali lang. Pakita na lang. Ready po, 1, 2, 3. Okay na po. Isa pa daw po. One more daw po. Isa pa po. Ready po? Tabi po lahat sa camera. Alright. Sige, taas po natin. Ready? 3, 2, 1, smile! Alright, thank you very much. That's it. Our ceremonial signing of the Memorandum of Agreement between the TMW, NCR, Dole NCR, OWA NCR, and PESO. Maraming salamat po sa ating mga signatories. And of course, eto na mga kaibigan, syempre, konti na lang, konting